Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Banat Kapanig TV, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan, let's go! Si General Torre ng QCPD kasi nung press con po medyo hindi po maganda yung sinabi ho niya. Marami. Ito yung mga kaibigan, yung sa social media yung magtre-trending na naglabas ng baril at kinasahan niya yung nakabike. Kung netizen na nagalit, ang sinasabi, nagpatawaran na sila, etc. Anong gusto nyo, ipako pa natin yung tao sa krus. Medyo it didn't sit well sa mga nakikinig, ma'am. Siguro baka pwede ho natin to refrain our officials na magdahan-dahan po dahil yung syempre po yung mga kababayan natin nakita na agrabyado yung isa na medyo powerful dahil may baril. Sana po bago magbitaw ng mga ganung salita dapat maghinay-hinay po yung mga officials po natin. Ano po ma'am, para hindi magagalit yung mga kababayan natin, Colonel Fajardo? Yes po sir, at hayaan niyo po sir, ipaparating ko po ito sa pansin po ni General Torre at humihingi po kami ng paumanin Sir Erwin kung sakaling may mga kababayan po tayong na-offend po sa mga ginamit na pananalita po ng ating isang official po dyan sa PCP. Kung nakita ko kanina, Tingnan lang po. Pumukas lang. Kung kanina ang post ni General Torre sa Facebook, na ako yung pinasusunod ko sa pulis, ako ay agara pumunta sa QCPD para ipagod ang aking balik. Ang insidente ito ay nangyari noong August 8, bandang 6 ng hapon sa Quezon Avenue, malapit sa Rolcom Rotonda. Pagkatapos ng konfrontasyon na nakita niyo sa web video, ako at ang aking sibilista ay pumunta kami sa police station kung saan kami ay nagkausap, nagkapatawaran at nagkasundong kalimutan ang nangyari. Kami ay gumawa ng nakasulat na kasunduan at ang kopya ay hawak ko ngayon. Bilang respeto sa kanya ay hindi ko muna ilalabas sa media ang nilalaman nito habang wala pa siyang paintulot na ayon sa aming kasunduan na tapos na ito. Sa oras rin yun, napagtanto ko na isang umatian na inilabas ko at tinasa ko nga ang baril. Kahit na ito ay hindi ko naman itinutok sa kanya. Pero kahit hindi tinutok mga kaibigan, kinasan niya eh. Yun ang mali, tas nilabas niya eh. Diba pagdating sa mga pulis mga kaibigan, sabi nga nila, once na nilabas mo yung baril mo at kinasa mo, dapat mas mainam na iputok mo na lang. Alam ko may kaso yung mga ganyan mga kaibigan, yun ang pagkakalam ko lang mga kaibigan na. Ito ang voluntaryo kong iniwan ang aking baril sa police station upang malinaw kong mapag-isipan kung gusto ko bang mag-aring ng baril sa ilaharap o hindi na. Yun lamang po ang aking masasabi na sa ngayon, maraming salamat po. Hindi nila kayang pigilan yung mga social media yung mga about sa mga vlogger mga kaibigan. Kasi hindi naman kasalanan ng mga vlogger yan eh. Siya mismo may gawahan yan eh. Siyempre, para ako niya, tawag dito, harapin niya na lang. Di ba? Hindi niya may sisi yung mga tao mga kaibigan. Sa kitang-kita naman, sinaktan niya pa yung nakabike. Binatukan na ito, sinampal niya. Sir, ano ba po sa dito? In short, nagkakasundo na rin ng silista, sir. Yung August 8 pa po. August 8 pa po. Ibig sabihin puro parang medyo na iba yung kwento kakay doon sa kapirasong ng mga iba po ng kwento. Sir, dagdag na katanungan po, Katrina sa September 7, doon po kasi sa isang post, sinasabi na hinahanap daw po kayo ng siklista. So, walang katotohanan po. Wala po katotohanan po yun. Ang katotohanan po doon, ako pa po ang nagpagamot ng mobil dahil gusto niya ulis ako. Gusto niya rin ulis ka po ulit. Mahaba pong kabulan doon. Pwede po ba namin malaman, sir, kung paano po napugat yun sa side mo? Wala na po ako masasabi sa ngayon po. May kasunduan po kami, nire-respeto ko po yung kasunduan namin. Hindi ko na po pwedeng ilahat sa inyo yung kasunduan namin. Yung nilalaman, hanggang doon na po masasabi. Sir, nagkausap pa po ba kayo after? O yun na po yung huli, no? Yun na po. Totoo po ba na after na
imbestigahan. May nagyakap pa kayo doon sa station nila. Opo. Sayang mga kaibigan, no, medyo malabo lang yung audio, ano. Mas maingay sa paligid nila. Maayos po. Maayos na maayos po. Sir, di ba nagkasundo na dito namin sa Station 11, nagkasundo na may sinimahan, sabi dito na barangay. Pag ganun daw, sir, maaari pa bang kasuhan si sir? May kakaharapin pa po ba siya? So ngayon, ang pinagkaso na lang ni Mr. Gonzales ay administratibo. Malaki ang probability at ito sa tingin ko sigurado na iimbestigahan ng FEO ang kanyang airtop. I-review ng FEO ang kanyang license owner process. Hindi na maiwasan yun. Ay, problema na rin, sagutin nila natin sa FEO kung ano maging hatong ng FEO sa kanya, kung i-revoke pa, i-cancel ang kanyang airtop. Pero sa ngayon, kita naman natin, sinabi nila rin na nung oras ninyo, pinag-isipan niya kung gusto niyo pang umawag ng baril. Iniwan niya na yung baril dun sa police station. Hawak natin ang tuloy, ba't nga nasa yung baril? Hawak na natin, nasa ng baril yung, inayin ko lang, hawak ko lang doon. Kaya ang baril natin, ang baril yung isa dito. So, lang sa bibig. So, ayan, nasa consider natin. Pinag-isipan niya ngayon, kung yan tayo, surrender niya sa gobyerno or gusto niya pang magkaroon yan. Hindi, kasi gusto niya pa pwede. Sa ngayon naman, wala ko naman ginagawa na investigasyon ng FEO. As far as you know, kasi nagkasundo ka sila, ito lang naman ay unfortunately, biglang may nag-post nung isang video na yun na naging viral. Na yun pala, naisip na alaala natin, na-realize natin na non-case na pala. Dahil nagkasundo sila. Kaya nagsabi na, kaya na sila dun sa police station. Unless na gusto ko nasabi nung nag-post ng video na siya kumita. Patutong siya pa rin. Hindi tayo sabi. Sir, para mas maintindihan po ng publiko, maaari pa po bang magkaso ulit sa isa kahit po nagkaayos na sila? Nasa kanya yan. Nasa kanya, lahat naman ay pwede. Ang tanong na doon is mapapatay. Maliban sa license to own and possess firearm of LTOP, kansilado na rin ang firearm registration at permit to carry firearms outside the residence. Itong si Wilfredo Gonzales, binigyan din... Ano ba yung partner? Dati raw pulis? Totoo ba? Ano ba yan? Bakit may baril? Kahapon, kinumpirma ni QCPD Director Police Brigadier General Nicolas Torre III na dating ang pulis. Dating pulis. At may hinahawakang posisyon ito sa Quezon City LGU. Ay gano'n, dating pulis at local official ng Quezon City Government. Kaya nagpupuyo sa galit si Mayor Joy Belmonte. Abay talagang mayor. Sunod-sunod ang problema ng mayor. Isang araw, may nag-collapse doon sa under construction na building. May namatay. Ngayon naman, official lang Quezon City Hall pala ito. Nanunutok ng baril ako, mayor. Sinusubukan ka. Papaalis na si Mayor Belmonte nung sa 2025. Naku, kailangan niya ipakitang gilas. Pakita niya yung kanyang political will dito kahit na empleyado yan. O official. Anong posisyon daw, partner? Anong posisyon? Hindi binanggit. Wow. Nakakahiya kuya, nakakahiya yan. Mamamaril ka? Government official ka pala? Kaya nga, lalo na malaki ang kakaharapin itong mamang ito na may, sabi nga, may malaking tama sa ulo. Sinigat din pa nitong si Silo na pangunahin sa kanilang pamantayan na pagiging responsable sa paggamit ng baril. Yung paggamit kasi, yung pagkuha kasi ng LTOP partner, di ba? Naranasan mo yan. Oo, napakadaming requirements yan. Ang daming policy. Bawal, magbumunot. At kailangan nasa tamang pag-iisip ang kukuha ng... Yun na nga mga kaibigan, bawal talagang bumunot ng baril. Malaki kaso niyan, so toho lang. Lisensya ng baril. At saka yung baril na yan, ang baril partner, hindi dapat sa bayawang yan. Dapat nasa clutch bag yan, nasa loob ng kotse mo. Yun, yung pagbunot niya, nasa bayawang eh. Di ba? Parang bawal yun. Hindi yun pinapayagan ng LTOP o sa krame na yung baril mo ay nasa bayawang mo, sibilyan ka naman. Correct. Bawal yun. Para ilagay mo sa bewang mo yung baril mo. Doon talaga niya dinukot para siyang pulis. Kala ko, ay naku, kakagigil yung mama, yung pala Quezon City official. Naku, Mayor, sibakin mo na yan, nakakaya yan. Okay. Ayun nga dito kay Silo partner, hindi absolute right ang paghawak ng baril kung hindi isang pribilehyo. Kaya't pagtitiyak niya, ang kaligtasan ng publiko ang prioridad ng PNP at patuloy ang kanilang ginagawang pagpapanatili sa integridad ng kanilang licensure system. Okay. Kaya dahil gun ban na ngayon, bawal ang baril, maliban na lamang sa mga uniformadong at ito nga si Gonzales, hindi na pwedeng humawak ng armas. Mabilis na aksyon ng pamunuan ng PNP, especially ho dyan sa Campo Crame dahil sila po ang merong otoridad na mag-cancel, i-revoke ang mga ibinigay na LTOP, firearms registration at saka ho PTC. Yung firearms license outside residence, yung paglalaba tatlo kasi yan LTOP, firearms registration at saka PTC. Lahat yan galing sa krame. Pero lahat yan pribilehiyo, temporary lang ibinibigay. Hindi ibig sabihin binigyan tayo ng 10 years na lisensya ng baril at saka LTOP at saka
At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ng ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.